Sa pinakaloob ng kagubatang bumabalot sa kabundukan ng Palawan, may isang matandang magsasaka na kilala sa ngalang Mang Tonying. Isa siyang tahimik at simpleng lalaki na buong buhay ay ginugol sa pagtatanim ng kamote, gahbi at saging. Sa kabila ng kanyang edad na higit 60, matipuno pa rin ang katawan ni Mang Tonying, bungang-ani ng dekadang pakikibaka sa matigas na lupa ng bundok. Malayo ang kanyang barong-barong sa kabihasnan, kung saan ang kalikasan lamang ang kanyang kaulayaw, ang mga huni ng ibon sa umaga, ang mga alulong ng mga hindi maipaliwanag na nilalang tuwing hating gabi, at ang malalakas na kaluskos sa gabi na tila ba may nagmamasid sa dilim. Hindi natatakot si Mang Tonying sa kabundukan. Sa katunayan, dito siya mas payapa. Wala siyang pamilya, walang anak, walang asawa. Sabi ng mga matatanda sa nayon, may sumpa raw si Mang Tonying. Simula raw nang pumasok siya sa gubat sa murang edad at hindi bumalik ng 3 araw, iba na raw ang kanyang mga mata pagbalik. Parang laging may malalim na iniisip. Mula noon, lumayo siya sa mga tao at piniling mamuhay mag-isa sa gubat. Ngunit isang gabing madilim, habang siya ay natutulog sa kanyang banig sa ilalim ng pawid na bubong, nagising siya sa kakaibang tunog. Hindi ito ungol ng baboy damo o tahol ng aso. Isa itong mahaba at mabigat na hininga, halos parang buntong hininga ng isang nilalang na naghihirap. Tumayo si Mang Tonying at dinampot ang kanyang gulok. Tahimik siyang lumabas ng barong-barong, dahan-dahang pinakiramdaman ang paligid. Dito, sa tabi ng kanyang taniman ng gahbi, may nakita siyang hindi pangkaraniwan. Isang nilalang na kalahating kabayo, kalahating tao, may mahabang buhok, may malahayop na mga mata at, nakapagtataka, isang tiyan na halatang buntis. Ang nilalang ay nakaupo sa ilalim ng punong balete, pawisan at nanginginig. Sa ngalan ng batala, usal ni Mang Tonying pinipigilang matakot. Lumingon ang nilalang sa kanya. Sa kabila ng itsura nitong kakaiba, may lungkot sa mga mata nito at may luhang bumagsak sa makapal nitong muka. "Huwag kang matakot. Hindi ako nananakit," mahinang sabi ng nilalang, tinig ng isang babae na hirap na hirap. "Ako'y nagtatago. Pinagtatangkaan ang aking anak." Napaatras si Mang Tonying pero hindi siya tumakbo. Sa halip, naramdaman niyang parang may humaplos sa puso niya. Isa itong nilalang na mukhang tikbalang, ang alamat na kinatatakutan ng marami, pero narito siya ngayon, nangangailangan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya, pilit pinatitigas ang tinig. "Tumakas ako sa lahi ko. Pinilit akong ipakasal sa isang matandang tikbalang na sakim at mabagsik. Ayaw ko sa kanya. Pinili kong magmahal ng tao. At ito ang bunga." Itinuro nito ang kanyang tiyan. Nanlaki ang mata ni Mang Tonying. "Ipinagbubuntis mo'y anak ng isang tao?" Tumango ang tikbalang. "At dahil doon, gusto nila akong patayin at ang anak ko." Nagpanting ang tainga ni Mang Tonying. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero naramdaman niyang kailangan niya itong tulungan. Marahil dahil sa pagkakapareho nila. Parehong itinakwil ng mundo, parehong nagtatago sa gubat, parehong pagod na. "Kung magpapasaklolo ka sa akin," sabi ni Mang Tonying, "huwag mong lolokohin ang tiwala ko. Marami nang nilalang sa gubat na ang ngiti panlilin lang." Tumango ang tikbalang. "Ako si Iska, at nangangako akong hindi kita sasaktan. Tulungan mo lang akong maisilang ang anak ko, ligtas at malayo sa mga susunod sa amin." Tahimik ang gabi. Sa itaas, nagkukubli ang buwan sa ulap. Ngunit sa gitna ng kagubatan, sa maliit na bakanting palayan ni Mang Tonying, nagsisimula na ang isang kwento ng pagkakaibigan, ng pagtatanggol at ng lihim na maaaring magpabago sa takbo ng buong kabundukan ng Palawan. Kinabukasan, sumikat ang araw sa ibabaw ng bundok
na tila walang nangyaring kababalaghan. Ang mga ibon ay masayang umaawit, ang hamog ay nakasabit pa sa mga dahon ng gabi at ang mga punong kahoy ay nakatayo ng payapa. Ngunit sa loob ng barong-barong ni Mang Tonying may bagong sigla at kabang sumisilakbo. Si Iska, ang buntis na tikbalang, ay pansamantalang nagpapahinga sa loob. Naglatag si Mang Tonying ng banig at nilagyan ng mga tuyong dahon ng saging para hindi malamigan ang likod nito. Inihain niya ang pinakuluang gabi at saging na saba, bagay na hindi karaniwang kinakain ng tikbalang. Ngunit hindi nagreklamo si Iska. Kailangan niyang magtago, magpakumbaba, at makasiguro. Tahimik silang dalawa. Ni hindi makatingin si Mang Tonying ng tuwid kay Iska. May bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing siya'y naloloko. Bakit siya nagpapapasok ng nilalang na ayon sa mga alamat ay mandaragit ng kaluluwa? Ngunit may mas malakas na tinig sa puso niya. Awa. O baka simpatiya. Anong balak mo pagkatapos mong manganak? Tanong ni Mang Tonying habang pinapahid ang pawis sa leeg gamit ang kanyang lumang panyo. Sumulyap si Iska. Hindi ko alam. Kung mabubuhay kami ng anak ko, magtatago kami sa pinakailalim ng kagubatan. Baka sa kuweba ng Minagalaw o sa lumang balon sa paanan ng bundok, basta't malayo sa mga tikbalang na naghahanap sa akin. Napakunotno si Mang Tonying. Ang kuweba ng Minagalaw, wala nang nilalang ang pumupunta roon. May mga nagsasabing may multong ermitanyo sa loob, nilamon ng itim na usok. Ligtas ako roon. Hindi nila ako susundan, sagot ni Iska. Takot sila sa nilalang na nakatira roon, hindi sa akin. Nagpalitan ng sulyap ang dalawa. Muling namayani ang katahimikan, ngunit sa labas ng barong-barong, isang hindi mapakaling pakiramdam ang humahaplos sa balat ni Mang Tonying. Tumayo siya at lumabas, gulok sa kamay. Mabilis niyang sinuyod ang paligid. Wala. Ngunit sa lilim ng punong balete, may tumatambay na anino. 3 tikbalang. Matatayog ang mga katawan, may puting usok na bumabalot sa mga paa at ang kanilang mga matay tila apoy na nangingislap. Hindi sila ganap na lumalapit, pero naroon sila, nakamasid, naghihintay. Mukhang natunton na nila ang amoy niya, bulong ni Mang Tonying sa sarili. Di pa man nanganak, may huntang paparating na. Mabilis siyang bumalik sa barong-barong. Iska, kailangang makaalis ka rito. May 3 tikbalang sa gilid ng palayan. Hindi pa lumalapit, pero naroon sila. Nagpumilit tumayo si Iska kahit hirap. Hindi ko pa kayang lumakad ng malayo. Ang anak ko, malapit na. Nararamdaman ko na. Hindi pwedeng dito, sagot ni Mang Tonying. Ang lugar na ito'y bukas, kita kaagad. Kailangan nating pumunta sa kuweba ng Minagalaw. Nag-alinlangan si Iska. Hindi ko pa kayang tumakbo. Kumuha si Mang Tonying ng sako at itinali ito sa likod niya gamit ang lubid, ginawang parang malaking bakyang. Sasakay ka sa likod ko. Kahit matanda na ako, hindi pa ako pinapatumba ng bundok. Bagaman may alinlangan, sumunod si Iska. Dahan-dahan siyang isinakay ni Mang Tonying sa kanyang likod, siniguradong maayos ang pagkakalagay ng lubid. Habang naglalakad palayo, narinig nila ang tila pag-ungol ng hangin. Hindi iyon hangin. Isa iyong paunang hudyat ng pangangalabaw ng mga tikbalang. Dahan-dahang naging madulas ang lupa. Tumidilim ang kalangitan kahit tanghali. Umiikot ang mga ulap sa ibabaw ng gubat. Ang amoy ng apog at nasusunog na dahon ay kumalat sa paligid. Senyales na nalalapit na ang puwersa ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Huwag kang bibitiw, Iska, bulong ni Mang Tonying habang binabagtas ang madulas at mapanganib na daan patungong kuweba ng Minagalaw. Hindi ko kaya ito ng mag-isa. Ang buhay ng anak mo, sa akin na rin ang kapalaran.
Sa unang pagkakataon, humigpit ang yakap ni Iska sa matandang magsasaka. Sa ilalim ng kalangitang unti-unting nababalot ng panganib, isang alyansa ang nabubuo, isang tao at isang nilalang, pinagtagpo ng pangangailangan, at posibleng ng mas malalim pang kapalaran. Habang patuloy na binabaybay ni Mang Tonying ang makitid at madulas na daan patungo sa kuweba ng Minagalaw, dama niya ang bigat sa kanyang likod. Hindi lamang ng katawan ni Iska, kundi ng kapalarang ngayon ay kanyang pasan. Sa bawat hakbang ay humahagibis ang hangin, sumisigaw ang mga sanga na parang may nais iparating. Nagsasaya ang kagubatan tuwing umuulan, pero ngayon parang may galit ito. Malapit na tayo, bulong niya. Ngunit hindi sumasagot si Iska. Hinihingal na ito, pawisan, at halos mawalan ng malay. Napansin ni Mang Tonying na nagkakaroon na ng panakanakang pag-ikot ang tiyan ng nilalang. Parang may gustong lumabas. Hindi pwedeng dito manganak, usal niya. Kailangan makarating tayo sa kuweba. Hindi na siya umimik, bagkus ay pinilit pa ang mga paa na humakbang ng mas mabilis. Nabiyak ang isang kahoy sa kanilang daraanan, halos tamaan siya sa balikat. Ang pagyanig ng lupa ay senyales na papalapit na ang 3 tikbalang na nakita niya kanina. At doon, sa bandang silangan ng kagubatan, nakita na niya ang pasukan ng kuweba. Nakadungaw ito sa gilid ng bangin at may mga ugat ng punong kahoy na parang ahas na bumalot sa bunganga nito. Mabigat ang hangin sa paligid, mabaho, mapait sa ilong, pero wala siyang pakialam. Iska, hawakan mo ko, ipapasok kita. Pagkababa niya sa bungad ng kuweba, biglang napaluhod si Iska. Hindi ko na kaya. Lalabas na siya. Tumigil si Mang Tonying, lumingalinga sa paligid. Sa dilim ng kuweba, may presensyang nakatitig sa kanila. Hindi basta dilim, may mga matang kumikislap sa loob, pero hindi gumagalaw. Tila isang matandang nilalang na natutulog o naghihintay. Minagalaw, bulong ni Iska. Kilala mo ang nilalang na yan? Tanong ni Mang Tonying habang pilit pinapawi ang kaba. Isa siyang matandang engkanto, tagapagbantay ng mga lihim ng kagubatan. Noon pa man, siya na ang nilalapitan ng mga tulad kong tinutugis. Pero bihira siyang kumilos, at kapag kumilos siya, may kabayaran. Wala na tayong pagpipilian, sabi ni Mang Tonying. Ipagpapaliban ko na ang takot ko sa kabayaran, basta't mailigtas kita at ang anak mo. Isinandal ni Mang Tonying si Iska sa pader ng kuweba. Piniga niya ang kanyang basang panyo, inilagay sa noo ng nilalang. Huminga siya ng malalim at walang sinasayang na oras, nagsimulang tumulong sa panganganak. Hindi pa siya marunong, wala siyang karanasan. Pero kung paano niya pinanganak ang mga pananim mula sa binhi, ganon din ang ginawa niyang paghahanda. Maingat, buong puso. Sa bawat sigaw ni Iska ay parang gumagalaw ang buong kuweba, parang may bumubulong sa hangin. 1, 2, iligtas ang anak. 100 tinig sa loob ng iisang bulungan. Maya-maya, isang malakas na hiyaw ang bumalot sa kuweba. Halos sabay sa pagputok ng ilaw mula sa loob. Isang sinag na ginto ang umalimbukay sa katawan ni Iska. At doon, kasabay ng huling sigaw, isinilang ang isang nilalang, hindi ganap na tikbalang, at hindi rin ganap na tao. Ang balat nito ay kulay ginto. May buhok itong pilak. Ang mga mata ay kayumangging malalim, puno ng dunong kahit bagong silang. Tahimik ito, hindi umiyak. Sa halip, tumitig ito kay Mang Tonying at kay Iska at ngumiti. Anak ko, bulong ni Iska, may luha sa mga mata. Lalaki siya. Ngunit bago pa man makapagpahinga si Iska, umalingaw-ngaw ang yabag mula sa labas ng kuweba. 3 tikbalang. Ang mga paa nila'y humahampas sa lupa na parang kambal na kulog. Nasa bungad na sila ng kuweba.
Mang Tonying, sigaw ng isa sa kanila, malalim ang tinig, tila galing sa bituka ng bundok. Ibalik mo sa amin ang aming babae. Bumunot ng gulok si Mang Tonying. Hindi siya albularyo, hindi siya mandirigma. Isa lang siyang magsasaka. Pero sa gabing iyon, sa harap ng nilalang na may kapangyarihan at galit, pinili niyang maging tagapagtanggol. Tumayo siya sa bungad ng kuweba, pinoprotektahan sina Iska at ang kanyang anak. Hindi niyo na siya pagmamay-ari, sigaw niya. Hindi niyo rin pagmamay-ari ang batang isinilang sa kagubatang ito. Kung gusto niyo ng labanan, lumapit kayo. Biglang lumamig ang hangin at mula sa likod ni Mang Toning, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw. Wala kayong karapatang pumasok dito. Sa isang iglap, lumitaw mula sa dilim ang isang matandang nilalang na tila gawa sa usok at anino. Ang mga matay puting-puti at ang boses ay parang yelong binasag. Si Minagalaw. Ang kuwebang ito ay sagrado. Ang sino mang pumasok na may layong pumatay ay mawawala sa mundo ng lupa't hangin. Ang tatlong tigbalang ay biglang nanigas, ngunit hindi sila umurong. Ang isa sa kanila ay sumigaw. Ang batang yan ay tagapagmana ng kapangyarihan ng dalawang mundo. Hindi siya dapat mapasakamay ng tao. Ngunit bago pa sila makalapit, itinaas ni Minagalaw ang kanyang kamay at mula sa kisame ng kuweba ay bumagsak ang mga ugat ng balete, lumambong pababa at bumalot sa buong pasukan na parabang may buhay ang kagubatan mismo. Umalis kayo o kayo ang magiging ugat ng bagong balete. Dahil sa takot, umurong ang tatlo. Galit man, pinili nilang umatras. Alam nilang sa loob ng kuweba ng Minagalaw, kahit sila ay walang kapangyarihan. Tahimik ulit. Sa loob, si Iska ay yakap-yakap ang anak. Si Mang Tonying, bagamat pawisan, ay nakatayo pa rin, gulok sa kamay, puso'y buo. Salamat, Minagalaw, bulong ni Iska. Ngunit ngumiti ang matandang engkanto. Hindi ito libre. Sa susunod na buwan ng kabilugan, babalik ako. At ang kabayaran ay kaluluwa ng isang matapang. At sa isang iglap, nawala si Minagalaw sa usok. Tahimik. Nanginginig ang dibdib ni Mang Tonying. Sa kanyang isipan, nagsimula na ang tanong. Sino ang kabayarang tinutukoy ni Minagalaw? At bakit pakiramdam niya siya iyon? Lumipas ang 3 araw mula nang isilang ni Iska ang kanyang anak sa loob ng kuweba ng Minagalaw. Sa panahong iyon, nanatili sila sa loob, hindi lamang upang makaiwas sa mga tikbalang na patuloy na nagmamatyag sa labas ng gubat, kundi upang makabawi ng lakas si Iska at upang mapagmasdan ni Mang Tonying ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang masasaksihan sa buong buhay niya. Ang batang isinilang ni Iska ay kakaiba. Bagamat sanggol pa lamang, nakakikilos na ito na parang 2 taong gulang. Nakakatitig ito ng matagal, sumusunod ang mata sa kilos ng tao at may ngiting tila ba may alam sa likod ng katahimikan. Minsan, nakita ni Mang Tonying na ang batang lalaki ay pinaglalaruan ng isang paru-parong ginto. At ang paru-paro ay tila hinugot mula sa mismong liwanag ng kuweba. Wala itong pakpak na karaniwang insekto. Ito'y mistulang enerhiya. Ginto ang dugo ng batang yan, bulong ni Iska isang gabi habang pinapatahimik ang anak. Hindi literal, Tonying, pero sagrado ang lahi niya. Pinaghalo ang dugo ng tao at tikbalang. Sa sinaunang mga kwento ng aming lahi, sinasabi nilang darating ang isang supling na ganito, ang mag-uugnay sa 2 mundo. Tahimik lang si Mang Tonying. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o humanga. Kung ganon, sabi niya, kaya pala gusto siyang maagaw ng mga tikbalang. Ayaw nilang mawala sa kanila ang sagradong dugo. Tumango si Iska. At ayaw din nilang mahaluan. Para sa kanila, kasalanan ang makipag-isa sa isang tao. Kapintasan, kalapastanganan. Napabuntong hininga si Mang Tonying habang pinagmamasdaan ang apoy ng sulo sa pader ng kuweba. May tanong ako, Iska, Anya.
Ano iyon? Anong klaseng buhay ang naghihintay sa batang yan? Wala siyang lugar sa mundo ng tao at tinutugis naman siya sa mundo ng nilalang. Sandaling natahimik si Iska. Hindi ko alam, bulong niya. Pero kung mamamatay man ako sa pagtatanggol sa kanya, papayag ako. Dahil ang sanggol na ito ang tanging sagot sa pagkakahiwalay ng mga daigdig. At kung may taong tinadhana para alagaan siya habang ako'y wala, ikaw iyon. Nanlaki ang mata ni Mang Toning. Ako? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang umalimbukay ang malamig na hangin sa loob ng kuweba. Napundi ang sulo, at mula sa dilim, muling lumitaw ang isang anyong usok. Si Minagalaw. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. May katawan itong parang tuyong balangkas ng matanda. May balbas na parang ugat at mga matang walang puti. Tapos na ang 3 araw, wika ng engkanto. Panahon na ng kabayaran. Napako sa kinatatayuan si Mang Toning. Minagalaw, wika ni Iska. Huwag, hindi pa siya handa. Hindi pa kami ligtas. Pero walang pag-uurong si Minagalaw. Ang batas ng kagubatan ay hindi binabali. May isang kaluluwang dapat kunin. Ibinigay ko ang proteksyon ng kuweba. Ipinagtanggol ko kayo. At ngayon, hihingiin ko ang kapalit. Tahimik ang kuweba. Ang bata ay nakatitig lang sa engkanto. Si Mang Toning, sa kabila ng kaba, ay lumapit sa gitna. Kung ako ang kabayaran, matatag niyang tinig, kunin mo na. Matanda na ako. Wala na akong pamilya. Wala na akong pinanghahawakang pangarap. Toning, huwag! Sigaw ni Iska. Ngunit nginitian lang siya ni Mang Toning. Ano pa bang halaga ng buhay kong ito? Kung hindi para protektahan ang buhay ng isang nilalang na maaaring magligtas sa mundo? Umangat ang kamay ni Minagalaw. Isang ulap ng itim na usok ang bumalot kay Mang Toning. Pumikit siya. Tinanggap ang kapalaran. Ngunit bago pa tuluyang lamunin ang kanyang diwa, may matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Isang matinis na iyak. Ang sanggol. Tumigil ang usok. Tumingin si Minagalaw sa bata. Napakunot noo ito. Ang sanggol ay umiiyak, ngunit hindi ito ordinaryong iyak. Ito'y tunog na may alon. Parang kumakalas sa mismong hibla ng kagubatan. Ang mga ugat sa kisame ng kuweba ay nagsimulang gumalaw. Ang pader ay nagliwanag. At sa gitna ng lahat ng ito, isang sinag na ginto ang lumabas mula sa katawan ng sanggol. Tumigil si Minagalaw. Binitawan niya si Mang Toning at muling humarap kay Iska. Hindi ako kukuha ng kaluluwa ngayong gabi, wika ng engkanto. Ang bata ay nagpasiya. Ha? Tanong ni Iska. Sa kanyang luha, nakita ko ang hinaharap. Sa kanyang tinig, narinig ko ang daing ng 2 mundo. Sa kanyang dugo, naroon ang kapangyarihan ng pagbubuklod. Ang bata ang magbabayad. Hindi ngayon, kundi sa takdang panahon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mang Toning. Kapag siya'y naging ganap na kabataan, darating ang isang panahon na kailangang ialay niya ang kanyang sarili upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mga tao at ng mga nilalang. Yan ang kanyang kapalaran. At sa huling pagkakataon, lumingon si Minagalaw kay Mang Toning. Panatilihin siyang buhay, magsasaka, dahil kung siya'y mamatay, magsisimula ang digmaan. Pagkatapos ay nawala muli si Minagalaw sa ulap ng usok. Tahimik ang kuweba. Hinahabol pa ni Mang Toning ang kanyang hininga. Si Iska ay yakap-yakap ang anak, nanginginig, at ang bata tumingin sa kanilang dalawa at muling ngumiti. Ngunit sa ngiting iyon, may bigat. Parang alam na ng sanggol. Ang hinaharap ay puno ng panganib. Lumipas ang 1 linggo mula nang iwanan ni Minagalaw sina Mang Toning at Iska. Mula noon,
Muling tumahimik ang kuweba ng Minagalaw at nagbalik ang liwanag sa paligid ng bundok. Ngunit ang katahimikan ay tila panandalian lamang. Isang pahingang ibinigay bago dumating ang unos. Sa loob ng kuweba, unti-unti nang lumalakas si Iska. Ang bata na pinangalanan nilang Agno ay mabilis ang paglaki. Sa loob ng 7 araw ay tila 3 buwang gulang na ito, nakakatayo na kahit alalay pa ni Iska. Likas na matalino si Agno, tahimik at mapagmasid. Tila naiintindihan ang mga pag-uusap ng matatanda. Kahit si Mang Tonying ay madalas mapatitig sa bata, humahanga ngunit may halong kaba. Hindi na ito normal, sambit niya isang umaga habang sinusubuan ng pinakuluang gabi si Agno. Parang araw-araw, may bahagi siya na umuunlad. Mas mabilis pa sa lahat ng nakita kong nilalang. Hindi talaga siya normal, sagot ni Iska. Ang kanyang dugo ay pinaghalo ng sinaunang tikbalang at ng dugong tao. Sa alamat ng aming lahi, siya ang tinutukoy na sugo ng pagitan, ang isinilang upang ibalik ang balanse. Tahimik si Mang Tonying. Napatingin siya sa labas ng kuweba kung saan nagkakandirit ang mga unggoy sa malalayong puno. Ang liwanag ng araw ay tila walang bahid ng panganib, ngunit sa kanyang dibdib ay may kirot na hindi maipaliwanag. Bakit pakiramdam ko'y hindi pa tapos ang panganib? Bulong niya. Hindi siya nagkamali. Sa kabilang panig ng kabundukan, sa isang masukal at halos hindi madaanan ng tao na bahagi ng El Nido, may isang lihim na lugar na hindi sinisikatan ng araw. Dito nagtatago ang isang lahing matagal nang nawalay sa mundo ng mga nilalang. Ang lahi ng apoy, mga tikbalang na isinumpa dahil sa pagiging sakim at mapangwasak. Sa gitna ng bilog na bato, nakaupo ang isang nilalang na ang anyo'y tikbalang, ngunit ang katawan ay parang nasusunog, hindi dahil sa apoy, kundi dahil ang balat nito ay parang naglalagablab sa ilalim. Ito si Apong Kalas, ang pinuno ng mga tikbalang ng apoy, na itiniwalag ng mga ninuno dahil sa pagtatangkang pag-isahin ng kapangyarihan ng mga duwende, engkanto at tikbalang sa iisang nilalang. Nanganak na siya, bulong ni Kalas sa kanyang mga tagasunod habang pinapagitnaan ng mga nilalang na may mga pakpak na parang pinatigas na usok. Ang hinalo niyang dugo ay buhay, nabubuhay ang isang sugo ng pagitan at alam niyo na ang ibig sabihin nun. Ano, Ginoo? Tanong ng isang tagasunod na may 4 na mata. Kapag umabot sa 12 buwan ng sanggol, magkakaroon siya ng kakayahang buksan ang mga lihim na lagusan ng sinaunang daigdig. Ang mga portal na isinara noon pang panahon ng mga diwata. At kapag nabuksan yon, ngumisi si Kalas, magkakaroon tayo ng kapangyarihang kontrolin hindi lamang ang kagubatan, kundi pati ang mga tao. Sumigaw sa galak ang mga tagasunod. Pero hindi natin siya makukuha sa bundok habang nandoon si Minagalaw, dagdag ni Kalas. Kaya kailangan natin ng ibang paraan, ng isang nilalang na hindi kinikilala ang batas ng kagubatan, isang mapanganib, isang hayop sa katawang tao. Lumapit ang isang figura mula sa dilim. Nakabalot sa puting balabal, may itim na maskarang gawa sa buto ng baboy damo. Sa kanyang kamay ay isang baston na yari sa sungay ng kalabaw. Tumawag kayo, Apong Kalas, aniya. Oo, Balang, ikaw ang kailangan ko. Hindi ka nilalang ng kagubatan. Isa kang taong albularyong isinumpa ng diwata dahil sa paggamit ng mutyang itim. Hindi ka ginagalang ni Minagalaw. Sa iyo ako mag-uutos. Anong utos? Malamig ang boses ni Balang. Hanapin mo ang sanggol, si Agno, at dalhin mo siya sa akin, buhay man o patay. Samantala, sa kuweba ng Minagalaw, hindi alam ni Mang Tonying, ni Iska, na may papalapit ng panganib, isang taong albularyo na may madilim na anting-anting, at isang lahi ng tikbalang na susubok sirain ang balanse ng kagubatan.
Sa kanilang munting sulok ng kapayapaan, tuwang-tuwa si Agno habang pinaglalaruan ang liwanag na lumalabas sa kanyang palad. Tila walang muwang sa kahulugang dala ng kanyang pagkabuhay. Ngunit sa hangin narinig ni Mang Tonying ang isang tinig. Darating ang gabi ng pagsubok. Lumingon siya. Walang tao, walang nilalang, pero nariyan ang tinig. "Iska," sambit niya. Lumapit sa ina ng bata. "May naramdaman ka rin ba?" "Wala, pero may bigat sa hangin. Parang hindi tayo nag-iisa." Napatigil sila sa usapan nang biglang pumutok ang isang dahon sa may pintuan ng kuweba. 1, 2, 3 tuyong dahon, bumagsak ng sabay-sabay sa lupa. Si Iska ay agad yumakap kay Agno. Si Mang Tonying humawak sa kanyang gulok. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip, hindi para sa sarili, kundi para sa batang may gintong dugo. Ang katahimikan ng bundok ay muling nabasag nang sumapit ang dilim. Ang hangin ay tila ba huminto sa paggalaw at ang mga punong dati sumasayaw ay nanatiling tuwid at hindi gumagalaw, tila takot. Isang hindi maipaliwanag na bigat ang bumalot sa paligid ng kuweba ni Minagalaw, habang si Mang Tonying ay gising, nagmamasid at nagbabantay. Si Iska at si Agno ay nasa loob, mahimbing na natutulog. Ngunit si Tonying, sa kanyang edad at karanasang taglay, ay hindi na kailanman naging kampante mula nang maramdaman niya ang kakaibang presensya 3 gabi na ang nakalilipas. May gumagalaw sa kagubatan, hindi tikbalang, hindi nilalang ni Minagalaw. Ibang uri. Dala ang kanyang gulok at lampara, tahimik siyang lumabas ng kuweba. Lumusot siya sa makikitid na daanan ng ugat at bato, palayo ng kaunti sa kuweba upang mas tanawin ang paligid. Kung may darating na panganib, hihinto sa anino ng mga punong ito, bulong niya sa sarili. At doon niya ito nakita. Isang tao. Oo, tao ang anyo nito. Nakatayo sa gitna ng mga punong kahoy, balot ng puting balabal, at nakasuot ng maskara mula sa buto ng hayop. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, naramdaman ni Mang Tonying ang lakas nitong hindi likas. Ibang klaseng enerhiya. Isang nilalang na may balat ng tao, ngunit pusong itim. Si Balang. Hindi umimik si Mang Tonying. Pinakiramdaman niya. Alam niyang hindi siya dapat ang unang kikilos. Ngunit bago pa siya makaisip ng susunod na hakbang, nagsalita ang lalaking may maskara. "Hindi mo siya kayang protektahan habang buhay, Mang Tonying." Napakunot ang noo ng matanda. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Inilapat ang kamay sa hawakan ng kanyang gulok. "Ang bata," sagot ni Balang. "Isang nilalang na hindi dapat lumaki sa mundo. Siya ay panganib. Siya ay kapangyarihang hindi mo kayang kontrolin." "Hindi mo siya makukuha," sagot ni Tonying. "Hindi mo siya anak. Hindi ikaw ang tumulong sa kanyang ina. Hindi ikaw ang tumindig sa gitna ng panganib." Tumawa si Balang. Isang tuyong tawa. Walang saya. Parang bato ang pumalo sa kahon. "Hindi mo ako kilala," wika nito. "Ako ang anino sa likod ng mga anting-anting. Ako ang pumutol sa ugat ng mga diwata. Ako ang itiniwalag. At ngayong gabi, babawiin ko ang karapatang dapat ay akin." Mula sa kanyang baston na gawa sa sungay ng kalabaw, lumabas ang isang itim na usok. Humubog ito sa anyo ng ahas na may 2 ulo. Umikot sa paligid ni Balang, naghihintay ng utos. Mabilis ang naging reaksyon ni Mang Tonying. Hinugot niya ang gulok at umatras ng kaunti. "Kung gusto mo ng bata, kailangan mo munang dumaan sa akin." Ngunit sa kanyang loob, alam niyang malabong manalo sa harapang laban. Isa siyang magsasakang may gulok. Si Balang ay isang mambabarang na may pusong itim at kapangyarihang kinuha mula sa mga ipinagbabawal na mutya. Biglang nagliwanag ang paligid.
Mula sa likuran ni Mang Tonying may umaling-awngaw na tunog, isang sigaw, isang liwanag. Si Agno. Lumabas ito mula sa kuweba, nakatayo sa mga batong parang altar. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim at sa kanyang palad ay may hawak na bagay. Isang maliit na bilog na parang gintong butil, umiikot at lumulutang sa ere. Napaatras si Balang. Hindi pa siya dapat gising, bulalas ng mambabarang. Ngunit si Agno ay tumingin sa kanya at mula sa kanyang palad ay bumuga ng liwanag na tumama sa katawan ni Balang. Sumigaw ang lalaki na paatras at bumagsak sa lupa. Umatungal ang dalawang ulong ahas. Kumawala ito mula sa baston, lumipad sa ere at sumugod kay Agno. Ngunit bago pa ito makalapit, humakbang si Mang Tonying at sa isang galaw ng kanyang gulok, tinaga ang ahas sa gitna. Pumutok ito sa ulap ng alikabok. Habol hininga si Tonying. Si Agno ay nakatayo pa rin, nanginginig ang kamay, ngunit matatag ang paninindigan sa mata. Agno, bulong ni Iska na ngayoy lumabas na rin ng kuweba, yakap ang kumot sa katawan. Anak ko, anong nangyayari sa iyo? Ngunit hindi na sumagot ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa ina at sa kanyang palad ay muling umikot ang liwanag. Napasulyap si Tonying sa katawan ni Balang. Wala na. Nawala ito sa lupa, parang usok na nilamon ng hangin. Babalik siya, wika ni Iska. At pagbalik niya, hindi na siya mag-iisa. Tahimik ang gabi. Ngunit sa malalayong bahagi ng kagubatan, narinig nila ang tahol ng mga asong hindi ordinaryo. Mga asong itim. Mga anino ng tikbalang ng apoy. Nagsimula na, dagdag ni Iska. Ang unang salakay, at hindi ito ang huli. Si Mang Tonying ay tahimik lang. Sa kanyang isipan, alam niyang hindi na sila ligtas saan man sa bundok. At sa kanyang puso, tinanggap na niya. Kung kailangan niyang mamatay para sa batang ito, buong loob niya itong gagawin. Kinabukasan, matapos ang unang pagsalaki ni Balang at ang hindi inaasahang pagpapakita ng kapangyarihan ni Agno, muling bumalot ang katahimikan sa paligid ng kuweba. Ngunit hindi na ito ang payapang katahimikan ng dati. Ito'y katahimikang puno ng pag-aabang. Parang mga hayop sa gubat na naghihintay ng panibagong patak ng ulan bago magtago o sumalakay. Nag-uusap sina Iska at Mang Tonying habang pinapainit ang nilagang kamote sa gilid ng kuweba. Nakita mo kung ano ang nagawa ng anak mo, Iska, sambit ni Tonying habang pinapahid ang pawis sa noo. Kakaiba siya, hindi pa siya 1 taon. Pero may kapangyarihang higit pa sa mga matatandang engkanto. Tahimik si Iska. Pinagmamasdan lang niya si Agno, na kasalukuyang nakaupo sa tabi ng isang ugat ng punong balete, pinaglalaruan ang isang tipak ng liwanag mula sa kanyang palad. Pero hindi niya iyon sinasadya, sagot ni Iska. Ang katawan niya ay lumilikha ng kapangyarihan, oo, pero ang isipan niya ay isang sanggol pa rin. Kapag tuluyang sumabog ang lakas niya, baka hindi niya makontrol. At baka pati tayong dalaway madamay. Yan ang kinatatakutan ko, sagot ni Tonying. At alam kong babalik si Balang. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto niya. Napatingin si Iska sa hilagang bahagi ng bundok. May kilala akong nilalang. Matagal na siyang hindi pinupuntahan ng kahit sinong engkanto. Isa siyang nuno sa puno. Sinasabing tagapag-ingat siya ng mga lihim tungkol sa mga pinagmulang lahi ng kagubatan. Baka may alam siya tungkol kay Agno. Nasaan siya? Tanong ni Tonying agad. Sa paanan ng bundok sa dakong silangan. Sa ilalim ng punong bagras na may 3 katawan, subalit delikado roon. Teritoryo iyon ng mga usal. Mga maliliit na nilalang na laging galit at naninibasib ng sino mang lumapit. Hindi na nagdalawang isip si Tonying.
Kung may pag-asa tayong maintindihan kung sino talaga si Agno at kung ano ang kahihinatnan ng digmaang paparating, kailangan nating subukan. Lumisan sila ng madaling araw. Si Iska, si Agno na nakasukbit sa likod ng ina gamit ang lambat, at si Mang Tonying na may hawak na gulok, bitbit ang ilang tuyong pagkain at tubig. Makalipas ang ilang oras ng tahimik na paglalakad sa makakapal na damo, marurupok na tulay ng mga ugat, at masukal na palumpungan, narating nila ang isang lugar na malamig kahit tirik ang araw. Ang lupa rito'y basa, ang paligid ay puno ng berdeng usok. Naroon ang punong bagras na may 3 katawan. Tila 3 punong nagsanib sa isang ugat. At sa gitna ng pinagsamang katawan ay may maliit na pinto na gawa sa lumot at tuyong balat ng ahas. Lumapit si Iska at pabulong na sinabi, "Nuno, kami dumudulog sa iyong karunungan." May mahinang ugong sa loob ng puno. Umalingaw-ngaw ito sa buong paligid. Kasunod nito, bumuka ang maliit na pinto at mula roon ay lumabas ang isang nilalang na kulubot, pandak at may balbas na hanggang baywang. Ang mga mata nito ay parang butas ng kawayan. Walang puti, walang itim, puro dilaw. "Anong pakay nyo? Babae ng lahi ng kabayo at matandang tao?" tanong ng nuno. "Bihira ang bumisita sa akin. Mas madalas pa ang pagkulog sa gabi kaysa ang paglapit ng nilalang sa punong ito." Lumuhod si Iska. "Nuno, ito po si Agno. Anak ko. Anak din ng tao. May kapangyarihang hindi namin lubos na nauunawaan. Gusto naming malaman, sino ba talaga siya?" Lumapit ang nuno. Ininspeksyon ang bata. Itinapat ang palad sa noo nito at sa iglap na iyon, ang kanyang mga mata ay lumiwanag. "Anong nakita mo?" tanong ni Toning. "Hindi siya ordinaryong nilalang," sagot ng nuno. "Ang dugo niya ay pinaghalo hindi lamang ng tikbalang at tao, kundi may bakas din ng banal na diwata." Napatayo si Iska. "Imposible. Wala kaming ugnayan ng ganon." Ngunit ngumisi ang nuno. Ang mga diwata kung minsang may tadhana na kailangang isakatuparan ay nagbibigay ng biyaya sa sinapupunan. Hindi mo man nalaman, pero habang ikaw ay naglalakbay, isang diwata ang nagbantay sa iyo at sa anak mo. At ibinigay niya ang kanyang basbas sa binhi sa sinapupunan mo. "Anong ibig sabihin niyan?" tanong ni Mang Tonying. Si Agno, bulong ng nuno, ay hindi lamang sugo ng pagitan. Siya ang magiging susi sa pagbubukas ng lihim na pinto ng gitnang daigdig. Isang lugar kung saan nagtatagpo ang mundong ibabaw, mundong ilalim at mundong engkanto. Kapag nabuksan niyon, maaaring muling magkaisa ang 3 mundo. O tuluyang masira ang lahat. Napatingin si Toning kay Agno na ngayon ay nakatulog sa balikat ng ina. "At sino ang nagtatangkang gamitin siya?" tanong ni Iska. Tumahimik ang nuno, tumingala sa langit. "Ang lahi ng apoy, si Apong Kalas. Alam na nila kung nasaan ang bata sa loob ng 3 gabi. Darating sila." "Paano namin siya mapoprotektahan?" tanong ni Toning, tila ba gusto niyang pigilan ang lahat sa kanyang sariling kamay. "Hindi niyo sila kayang labanan ng kayo lang," sabi ng nuno. Ngunit sa ilalim ng buwan sa 3 gabi mula ngayon, sa mismong sanga ng punong ito, may tutubo na mutyang taglay ang kapangyarihang magtatanggol sa batang iyan. Kailangan niyo lamang itong bantayan at tiyaking hindi ito maagaw ng mga tikbalang ng apoy. "Mutya?" bulong ni Iska. "Mutya ng pagitan, isang likas na batong buhay na tanging si Agno lamang ang maaaring gumamit. Ngunit sa oras na hawakan niya iyon, tuluyan na siyang magiging bahagi ng propesiya. Wala nang atrasan." Tahimik si Mang Toning. Alam niyang nagsisimula ng umikot ang mundo sa paligid ng batang iyon. At alam niyang wala na rin siyang balak umatras. Dumating ang 3 gabi, at ang liwanag ng bilog na buwan ay tila apoy na walang init,
Liwanag na sumasaksak sa dilim, ngunit hindi nagpapakalma. Sa paanan ng punong bagras na may 3 katawan, naroon sina Mang Tonying, Iska at Agno naghihintay. Nakayapo si Iska sa anak. Si Tonying na may nakatayo, hawak ang gulok, walang iniindang pagod, tila isang punong handang humarang sa bagyo. Ang sinabi ng nuno sa puno ay malinaw. Sa ilalim ng 3 gabi ng bilog na buwan, tutubo sa pinakatuktok ng sanga ang mutya ng pagitan. Isa lamang ang maaaring humawak, si Agno. Ngunit darating din ang mga tikbalang ng apoy upang ito'y maagaw. At kapag nakuha nila, hindi na maiiwasan ng digmaan. Ang kanilang mga puso'y mabigat. Ang buong kagubatan ay tila naglalakad, humuhuni, bumubulong. Mga hayop ay tahimik. Wala ni isang kuliglig. Wala ni isang ibon. "Tingnan mo," bulong ni Iska. Sa sanga ng punong bagras, unti-unting sumisibol ang isang bagay, parang bunga ng ilaw. Bilog, umiilaw sa ginto, at may ugat na parang dumadaloy mula sa hangin. "Yan na ang mutya," sabi ni Tonying. "Paano natin iaabot kay Agno?" Ngunit bago pa sila makagalaw, dumating na ang dagundong. Nag-alog ang lupa, nagsimulang umusok ang paligid, at mula sa silangan, sa likod ng mga punong nasusunog sa apoy na hindi gumagalaw, dumating ang hukbo ng mga tikbalang ng apoy, pinangungunahan ni Apong Kalas. Ang kanyang katawan ay nilalamon ng apoy, ngunit hindi siya nauupos. Ang mga mata niya ay parang baga. Sa kanyang tabi ay naroon rin si Balang, may bastong kulay abo at mutyang itim na umiikot sa palad. "Ibigay ang bata," sigaw ni Kalas. "Siya ay amin, tagapagmanang inyong inagaw." Lumapit si Tonying sa harap, tinutok ang gulok. "Hindi siya sa inyo. Hindi siya para sa digmaan." Tumawa si Kalas. "Hindi ka makakapigil sa kapalaran." Pero bago pa siya sumugod, tumindig si Agno. Ang sanggol, ngayoy mukhang batang may edad 2 taon, ay lumapit sa paanan ng puno. Sa isang iglap, umangat siya mula sa lupa. Ang kanyang mga mata ay naging kulay ginto. Ang mutya sa itaas ay nalusaw mula sa sanga at bumaba, lumulutang, patungo sa kanyang palad. "Agno!" sigaw ni Iska. Ngunit hindi siya tinablan ng takot. Ang katawan ni Agno ay bumalot sa liwanag. Ang mga tikbalang ay umatras. Ang mutya ay nagpasya, sigaw ng tinig sa hangin. Si Minagalaw. Lumitaw siya sa mga anino ng punong bagras. Sa kanyang pagdating, ang paligid ay lumamig, ang usok ay nagsialisan. Ang bata ay pumili, at kayo, mga tikbalang ng apoy, ay lumabag sa batas ng mundo. Ngunit hindi umatras si Kalas. Sa halip, siya ay lumipad, bitbit ang sibat na apoy at tinangkang tagain si Agno. Ngunit, sa isang iglap, si Agno ay humawak sa mutya at binikas ang salitang tila hindi sa kanyang edad. "Pagitan, buksan ang landas ng liwanag." Isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Hindi nakasisilaw, kundi parang tubig na dumadaloy sa hangin. Nahawi ang apoy, napunit ang usok, at ang mga tikbalang ng apoy ay nagsigawan sa takot. Si Kalas ay napaatras, ang katawan ay nagsimulang masunog mula sa sariling apoy. "Hindi ito maaari," sigaw niya. "Ako ang susi, ako ang tagapagmanang dapat." "Hindi mo kayang pilitin ang kapalaran," sagot ni Minagalaw. "Ang bata ay hindi para sa inyo." Nag-isang hakbang si Agno. Inangat ang palad, at sa kanyang daliri ay lumitaw ang 3 sinag, puti, berde at ginto. Ang sinag ay tumama sa katawan ni Kalas, na tuluyang sumabog sa abo. Ang mga tikbalang ng apoy ay nagsitakbo. Si Balang ay nawalan ng ulirat at tumumba.
Ang kanyang baston ay nabali. Tahimik. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatayo si Agno. Hawak ang mutya, napapaligiran ng aninong nagsisilbing bantay. Tumingin siya kay Mang Tonying at kay Iska. Lumapit si Iska. Luhaang niyakap ang anak. Anak ko! Anak ko! Lumapit si Tonying, nanginginig, ngunit may ngiti. Ginawa mo ang tama, Agno. Ngunit muling lumitaw si Minagalaw. Ang mutya ng pagitan ay hindi maaaring manatili sa iisang mundo. Kailangang itago ito sa lugar kung saan walang nilalang ang makakasira. Tumingin si Agno sa kanyang ina. Aalis na siya, hindi ba? Tanong ni Iska, halos hindi makapagsalita. Tumango si Minagalaw. Ang batang ito ay hindi naganap na bata. Siya ay magiging tagapangalaga ng balanse, ngunit isang araw, babalik siya. Kapag ang mundo ay muling nangangailangan ng ugnayan. Lumapit si Agno kay Tonying at niyakap ito. Salamat po, Itay. Lumuha si Tonying, bagamat hindi niya ito inasahan. Hindi niya anak si Agno sa dugo, ngunit sa puso, siya ang ama nitong humubog sa landas. Muling bumalot ang liwanag. At sa isang iglap, si Agno ay nawala. Kasama ni Minagalaw at ng mutya. Tahimik ang kagubatan. Ang apoy ay wala na. Ang banta ay naglaho. Ngunit ang alaala ng isang batang may gintong dugo ay hindi kailanman mawawala. Makalipas ang maraming taon, si Mang Tonying ay matanda na. Si Iska ay nanatiling tagapangalaga ng bundok. At tuwing gabi ng bilog na buwan, sa gitna ng katahimikan ng El Nido, may batang liwanag na dumadaan sa ibabaw ng bundok, parang ulap na may anyo, parang gunita ng isang dakilang anak na muling babalik. Dahil ang sugo ng pagitan ay hindi pa tapos ang layunin. Wakas.